Uy, pinaswang kami kagabi. Biglang sumakit yung tiyan ko, tapos parang may naglalakad sa bubungan namin. Mabuti na lang may asin kami at bawang. Hi, ako si Mara. Hindi ako palaging nagbabahagi ng kwento dito. Pero ngayong gabi, naalala kong isang karanasan ng ate ko na hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako tuwing naiisip ko. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Taong 2019 nang umuwi ako sa Antique para dalawin si Ate Elena at si Kuya Mario. Ikatatlong anak na ang dinadala ni ate noon. At halata ang saya nilang mag-asawa. Matagal na silang nangarap na madagdagan pa ang pamilya nila. Lalo na't ilang taon silang naghintay bago muli nabuntis si ate. Pagdating ko, sinalubong ako agad ng anak nilang si Ana. Tita Mara, may baby na ulit si Mama. Natawa na lang ako at niyakap silang dalawa. Kita ko ang tuwa at excitement sa mga mata nila. Kinagabihan, nagtatay si Kuya Mario ng manok at nagluto ng tinola. Sa hapagkainan, sabay-sabay kaming kumain, nagkwentuhan at nagtawanan. Mama, pag lumabas si baby ako mag-aalaga ha? Oo naman. Magiging ate ka na ulit. Matapos ang hapunan, may dumaan na kapitbahay sa bahay. Pare, Mario, baka gusto niyong dumaan sa may gamay mamaya. Alas 10 na mawawala ang kuryente. Kung dito kayo, masyado na akong matikin. Sige pre, pero dito lang muna kami. Buntis kasi si Ella, mahirap kung magpupuyat at lalakad pa. Eksaktong alas 10, nagpatay sindi ang ilaw hanggang tuluyan na naglaho. Tahimik ang paligid, tanging kuliglig at hampas ng hangin lang ang maririnig. Sa loob, nagsindi kami ng kandila sa mesa. Si ate nakahiga na lang sa banig kasama si kuya. Mainit ang panahon kaya tinaas niya ang kanyang damit hanggang sa tiyan at pinaypayan ng sarili. Ako naman, nagbasa-basa pa sa gilid habang si Ana ay hindi na natutulog. Ilang minuto lang, biglang nag-ingay ang mga aso sa labas. Galit na galit ang tahol nila. Parang may kaaway na hindi nakikita. Kasunod noon, may malakas na pag-aspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Mabigat, mabagal, at nakakapangilapot.